Dakilan namin Diyos, papasalamat kami Panginoon sa isang pribileyo at pagkakataon na iyong pinagkaloob sa amin, Ama, upang kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Panginoon, ang iyong lingkod ay wala pong kakayahan, Panginoon. Hindi po kami magaling, O Diyos. Wala po kami angking talino o galing, O Panginoon. Wala kami nalalaman na anuman, O Diyos. Kami umaasa lamang sa iyong kapangyarihan, sa iyong Espiritu Santo, Panginoon, na siya magtuturo sa amin kagaya ng mga alagad mo na tinuruan mo, O Diyos. Hallelujah. Ito lamang aming inaasahan, Panginoon, na magtuturo sa amin at pagpapaunawa sa aming kapatid, Tatay Dondon. Kasama rin ang kanyang pong asawa at kanyang pamilya. Samahan mo kami, Ama, sa bagay na ito. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo kayo pababayaan. At naniniwala po, Diyos, na tutulungan niyo po kami at sasamahan mo kami upang ang mga bagay na ito ay aming pumapag-aralan at kami lahat ay matuto, Panginoon, mula sa iyong mga salita. Ano mang gawa ng kaaway, Panginoon, na nais mong manggulo sa oras na ito, O Diyos. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, o pahintulutan man. Pagkusbigan niyo po kami ng maayos, Panginoon, na pag-aaral ng iyong mga salita. At pagtatagumpay, hallelujah, na nagbumula sa iyo, Panginoon. Kaya ito pong aming panalangin, O Diyos, sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Siguro sakyan natin yung nabanggit kanina na tanong ni Tatay doon na patungkol doon sa pagkain. Sapagkat tunay din naman talaga marami tayong mga kapwa Pentecostal na may iba ay tinataguyod na ito ay bawal kainin, ito ay sa ibang grupo naman ay pwede kainin. So, kahit sa Pentecostal ay may mga pagtatalo-talo patungkol sa bagay na ito. Pero gaya ng ating laging nababanggit at nasabi na karaang linggo, kung ano ang sabihin ng Biblia, siya ang ating paniwalaan. Amen. Dito tayo kukuha ng kaalaman. Dito tayo sasangguni, lalo na pagpatungkol sa katuruan ng kaligtasan. Ito kasi yung ganung kausapin ay bahagi ng kaligtasan ng ating pananampalataya. Basahin ko muna itong sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Timoteo. Baka meron tayong extra na bibili na natin. Para masundan natin yung at sabihin ng Panginoon, marami tayong makasama dito na tutulong-tulungan tayo mga kapatid para tayo ay mag-alis. Sa ikalawang Timoteo, mga kapatid, buksan natin ating Biblia. Sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 16, ang sabi na po sa Pablo, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa kapila. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sabi ng Apostol Pablo, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Pag sinabi kinasihan, ito ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Kaya itong salita ng ating Panginoon, bagamat ito ay gamit ay letra o titik lamang, ito ay makapangyarihan sapagkat ito ay kinasihan ng ating Panginoon. Sabi ng Apostol Pablo na mapapakinabangan o mga gamit sa pagtuturo. Kaya kapag usapin kaligtasan, wala tayong ibang gagamitin ibang referensya kundi ang salita ng ating Panginoon. Nabanggit at natanong ng ating kapatid kanina na patungkol doon sa mga pagkain at maaari siguro may mga partikular na pagkain na gusto silang malaman. Pero ano ba ang masasabi ng Biblia patungkol sa bagay na ito, mga kapatid? Gaya ng ating nabanggit kanina sa salita ng ating Panginoon doon sa Roma Kapitulo 17 at 14 na kung saan may pagkatalo sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil na sa pagitan ng mga pagkain sapagkat ang mga Hudyo nga naman ay mga hindi kumakain ng itong mga Hudyo ay hindi kumakain ng anumang karumal-dumal. Ang mga Hintil naman ay kabaligtaran. Lahat ay kanilang kinakain. So may pagtatalo sa pagitan ng dalawang grupo o dalawang lahi.
At bilang si Apostol Pablo ay lingkod ng Diyos, siya ay sumulat at namagitan sa kanyang mga kapatiran. Kaya ang sabi niya doon sa Roma, Kapitulo 14, ang talata ay 17, ang sabi niya, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. So, nais ipaunawa ni Apostol Pablo sa kanyang mga kapatid sa lugar ng Roma na ang kaharian ng Diyos ay hindi nauukol o hindi patungkol sa anumang pagkain. Ipinagbabawal ng sino man. Ngunit, ito ba ay nangangahulugan na wala nang magiging limitasyon sa pagkain? Alam niyo mga kapatid, kapag kausaping pagkain, maliliban dito yung dugo at anumang binigti. Ito yung ating makikita at mababasa sa Gawa, Kapitulo 15. Kasi marami rin na nagpapalagay na ito ay sa lumang tipan na lang at hindi na umiiral sa bagong tipan. Ito ay nabanggit sa lumang tipan at nabanggit din sa bagong tipan. Kaya sabi dito mga kapatid, sino nakabuklat mga kapatid? Sa 15:20 ng Gawa. Mabuting balita ang Salmon o King James. Sa halip, sulatan natin sila ng huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid at huwag kakain ng hayop na binti at ng dugo. Ito ay kasulatan ng mga apostol sa mga hintil. Yan. Ang bagong tipan halos ay naisulat karamihan sa panahon na ng mga hintil. Tayo ay mga hintil. Pag sinabi ko sa hintil, hindi Hudyo. Ang mga Hudyo ay mga Israelita lang o nasa bansang Israel. Pero tayo mga Pilipino, Chinese, Indian, Koreano, Hapon, tayo ay masasabing hintil sapagkat wala tayo sa Israel at hindi tayo kabilang sa Hudyo. At ito ay sulat ni Apostol Pablo kasama ng ibang mga apostol sa mga hintil noong kanilang kapanahunan at kagaya rin natin. Kaya sabi niya, atin silang sulatan. Na magsilayo sa mga ikahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. Ito ang sabi pa ni Apostol Pablo sa 21, sapagkat si Moises mula noong unang panahon ay mayroon sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya. Palibhasa ay binabasa sa mga sinagoga sa bawat Sabat. So binanggit niya pa rin yung katuroan ni Moises doon sa lumang tipan. Kaya naniniwala tayo lubos na itong dugo at yung mga pagkain binigti ay hindi natin kinakailangan at nararapat kainin. Ito lamang ang magiging limitasyon natin bilang isang Kristiyano sa panahon natin ngayon. Ngayon, kung ano man yung mga pagkain na ating kinakain, ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 17 at sa Roma 14, balikan natin mga kapatid, kasi hindi maiwasan, lalo pagka ikaw ay Adventist, tapos makasumpong ka, ang Adventist makasumpong ng Pentecostal, o makasumpong ng Born Again, magtatalo talaga yan pagdating sa baboy. Ang dalawang grupo na yan sapagkat hindi magkasundo ang dalawang panig na iyan. Pero tingnan natin ano yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 14, sabi na sa atin kanina. Talon tayo angat tayo ng konti doon sa 17. Ito sa 13. Sa mababaw na salin, maganda ang pagkakasabi nito mga kapatid. Sabi sa 13, 13 to 14. huwag tayong humatol sa isa't isa, huwag rin tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. 14, dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi, ngunit kung ang sinuman ay naniniwalang marumi, ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. Kaya sabi na po sa Pablo, ang ginamit ng salita ay huwag tayong humatol. Maging ako man ay hindi pa pwedeng humatol sa sino man sa atin kung tayo ay kumakain ng mga pagkain ito na sinasabi ng ating Panginoon hindi natin dapat kainin o
Maliban doon, sabi ko, limitasyon natin yun doon sa dugo at sa binigti. At sa iba pang pagkain, maliban doon na maaaring hindi ko kinakain ng ilan sa atin dito ay wala ko sa posisyon para humatol. Sapagkat nasabi ng Apostol Pablo dito sa talatang 15, sapagkat kung dahil sa pagkain ng iyong kapatid ay naghihinakit o sumama daw ang loob, ay hindi ka na lumalakad sa pag-ibig. Yun. Sabi niya, walang pag-ibig dyan. Oo, maaaring sinaway, kasi may ibang tao pag sumaway matindi. May impyerno kayo. Karumal-dumal. So, ganun ang bungad ng ibang grupo sa atin, sa ibang mga kapatiran. Pero maliwanag ang sabi ng Apostol Pablo na kung dahil sa pagkain ng iyong kapatid ay naghinanakit, ay hindi ka lumalakad sa pag-ibig. Huwag mong ipapahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Kristo. Sa mabuting balita na nasalin mga bait ay sa talatang sa iyong huling bahagi. 15. Kaya kung dahil sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na iyon sa pag-ibig. Ang ginagawa mo, huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. Amen. Yamang tinubos tayo ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo po kasi mga kapatid, tinubos tayo ng Panginoong Yesus hindi dahil sa pagkain. Tinubos tayo ng ating Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Pag-ibig ng ating Panginoon. At sa katunayan ay wala, may sinasabi sa unang Korinto 8 na ang pagkain ay walang kinalaman o walang katayuan sa ating harapan. Sa harapan natin sa ating Panginoon. Ito ay tuntuning makalaman lamang kung tawagin ng Biblia mga kapatid. Ito ay ito kasi bahagi ng batas ni Moises sa lumang tipan patungkol sa mga pagkain ay mga palatuntunan lang ito sa laman. Kung bakit pinagbabawal ang kanyang bayan na huwag kumain ng mga ganong bagay o pagkain na karumal-dumal ay para sila ay maging banal sa harapan ng Diyos. Ngunit sa panahon ng mga hintil na nagsipasok sa kaligtasang binigay ng ating Panginoon, ang ating pong kaligtasan hindi po base sa kautusan. Hindi na base sa kautusan, kundi sa biyaya ng Diyos. Ikaw man ay hintil o Hudyo, ikaw ay welcome sa Panginoon. Kung makain ka man o hindi ng karumal-dumal, welcome ka sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagkatangi ng sinuman. Sa Gawa, Kapitulo 10, mga kapatid, ay merong halimbawa niya si Cornelio. Hanapin natin sa Gawa, Kapitulo 10, mga kapatid, na kung saan ay sinabi ni Apostol Pedro sa kanya na ngayon ko nalalaman na walang itinatangi ang Diyos. Ayan. Sa 10:28 mga kapatid, basahin muna natin. Sige po, sa nakasumpong basahin natin mga kapatid. 10:28 ng Gawa. 10:28. Sinasabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang magipaghalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit, ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat dapat pakitunguhan ang sinuman. Amen. Kasi si Apostol Pedro bilang Hudyo at si Cornelio na hintil, ang Hudyo at hintil merong hadlang yan eh. Merong pagitan sa kanilang dalawang panig. Ang mga hintil at Hudyo ay mortal na mag-aaway. Hindi sila magkasundo. Sa pagkain pa lang nagbabangay na sila eh. Kahit sa iba pang mga usapin talaga nagtatalo-talo sila. May pagitan. Hindi pwedeng makihalubilo ang Hudyo sa hintil at hindi pwedeng makihalubilo ang hintil sa Hudyo. Ngunit ito ay sa pamamagitan ng pagkapako ng ating Panginoon sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay, itong ganitong harang sa pagitan ng dalawang grupo nawala na. Kumbaga, inalis na ng Diyos yung hangganan na ito. Kaya, ang sabi ni Apostol Pedro, nalalaman ko ngayon at ipinakilala sa akin ng aking Diyos na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Kasi sa paningin at pamantayan ng Diyos, lahat tayo ay iisa. Lahat tayo ay pantay-pantay. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya, maging ating Panginoong Jesus din sa Juan Kapitulo 4, nung kanyang nasalamuha itong babaeng Samaritana, doon sa balon, naalala niyo mga kapatid?
na-encounter niya itong babae, ang Samaritana ay hintil din. Sundan natin mga kapatid ang kwento na yan. Juan Kapitulo 4. Sa 4:9 ng Juan, John chapter 4 verse 9, sundan natin mga kapatid. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nga ikaw na isang Hudyo ay humingi ng may inom sa akin, na ako'y babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Pero si Jesus mismo na ating Panginoon, hindi niya nainisip yung ganong kautusan. Hindi niya nainisip, mga kapatid, sapagkat siya ang hangganan ng kautusan. Amen. Amen. Para sa Panginoon, walang Hudyo sa Hudyo, walang hintil sa hintil. Amen. Lahat magiging pantay niya. Amen. Pinatunayan niya ng Galatia Kapitulo 5, mga kapatid. Binanggit yan ni Apostol Pablo sa kanyang mga kapatid. Siko ba ng Galatia? Nagkatipilit mga kapatid. Nawala ng Grego o hintil? O Hudyo? Yan, 3:28 mga kapatid. Sorry po. 3:28 ng Galatia, bagong tipan. Ang sabi ng 3:28, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Hallelujah. At sa 26 mga kapatid, basahin natin 26. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Kaya wala magiging Hudyo o Grego man, wala magiging alipin o malaya man, wala magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Amen. Kaya dapat ang usapin ito ay hindi dapat pagtalunan ng ibang mga sekta o mananampalataya. Kasi magdudulot lang ito sa katunayan, base sa karasan, magdudulot lang ito ng pagkabulabog ng ibang tao. Amen. Amen. Lalo na kapag hinatulan ng isang grupo, yung isa na bakit kinakain nyo, bakit? May ilan tayong mga kapatid dito sa sentro na nabiktima rin ng itong iba sabi nga, basta yung karumal-dumal. O minsan may iba pang argumento na parang ipinapalabas na bakit kinakain daw yung ganung bagay. Samantalang marumi naman. So, hindi siya talaga magdudulot ng pag-ibig kagad. Tama sa Apostol Pablo. Hindi siya magdudulot ng pag-ibig. Sa halip, magdudulot pa siya ng paglayo ng relasyon ng isa't isa. Kasi tayo nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos. Amen. Yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya dapat mamalagi yung pag-ibig. Ano man yung kalagayan ng buhay, ano man yung kinakain niya ng tao niya sa paningin ng Panginoon, kagaya ni Cornelio na pinaunanaan niya ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pedro. Welcome na lahat eh. Magiging banayan na yun. So meron kayong karagdagang tampay? O meron pa kayong gusto masiyasin? Pastor sa yung paglalasing, pag-inom ng anak na yun ang parang gusto ko rin may tanong kung talaga bang nakano sa Biblia o kung ba ng Panginoon. Yung mga buhay dito sa ibabaw ng mundo. Kung ito ba ay pinagbabawal talaga ng Diyos at mayroong sinasabi talaga ang Biblia. Kasi minsan sa nalo ni Pastor Sam sabi niya, huwag kayong, kumbaga huwag kami susunod sa trabaho,
nagtrabaho na makamundo. So, ibig sabihin, ang lahat ng trabaho dito sa ibabaw ng mundo, hindi naman sabing hindi makamundo. Sabi ko nga sa kanya, paano kami kakain? Kung hindi kami maghanap ng ganong hanap buhay na hindi naman sabing illegal o nakakasama sa kapwa-tao. Yung gusto ko lang Maganda, nalinaw siguro sa bago sinabi. Nalinaw muna kasi magdudulot talaga ng kumbaga, nagbanggit sana, ano yung mga trabaho hindi dapat at Kasi- trabaho dapat. na noon na nagalaot kami ng gabi. Siyempre, niliwasan namin maglaot kami ng Sabado ng gabi. Oh. Sa pagkaumaga, mga simba, kuya. Doon siya na dapat, huwag niyong sundin ang, sabi niya, huwag niyong sundin ang gawain ng makamundo. Hindi man makamundo eh, kasi Oo. naghahanap buhay. Masyadong malalim na pa yung sinabi. Parang hindi ko talaga naiintindihan yung ano. Kung ano yung sabihin talaga. Tanungin natin ating mga karanayan na mga karanayan dito. Yung sa tanong ni tatay doon sa paglalasing, kasi may particular talaga ng salita ng ating Panginoon na pinag-iingat tayo ng Diyos na nakakalasing na alam. Sa Galacia 5. Sige, basahin natin. Bago tayo dumako doon sa trabaho na tinutukoy ni Pastor sa kanya noon. Galatia 5:21. Ibasa ko pa dito. Pagkaingit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito. Binabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So yung ginamit na salita ay paglalasing. Dito sa Efeso, Kapitulo 5, talatang 18. Pakibasa niya kapatid, 5:18 ng Efeso. Ito ay paalala niya po sa Pablo dito sa kapila. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay, sa halip dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Amen. Sa King James Version, may particular na sinabi niya. Huwag kayong magpakalasing sa alak Alak. na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Ang punto dito yung Apostol Pablo, hanggat maaari umiwas. Kasi, di ba, napakaraming pwedeng mangyaring tukso kapag nakainom tayo ng alak. Hindi lang yung kaguluhan, kundi pwede pang mangyari yung kahalayan at ano pa mga bagay na baka hindi natin makontrol ang ating sarili. Kaya pinag-iingat tayo. Pag walang verbatim, sinabi ko sa Biblia na huwag kayo takagay, mga ganun. Huwag kayong magsashot-shot. Kumbaga, sa pag-uunawa natin, masasabi na kagad natin na pinag-iingat talaga tayo ng Biblia. Na hanggat maaari ay huwag tayo magsipaglasing ng alak na kinaroroon ng kaguluhan. Kundi tayo yung mga puspos, sabi na po si Pablo, ng Espiritu ng ating Panginoon. Pero pa tayong karagdagan sa bagay na yun, mga kapatid. Sa lumang tipan ay may binabanggit sa Ecclesiastes, kung aking maalala, ay may binabanggit sa ang alak ay mabagsik. Pero ako naniniwala sa tulong ng Panginoon yan ay unti-unting mababago. Kagaya yung anong na kahit siya aminado siya na hirap talaga eh. Kahit yung noon yung patilig-tilig parang nahirapan siyang alisin unti-unti. Pero hindi yun kailangan ng bigla. Ang talagang proseso talaga yun. Dadama sa proseso na talaga. Minsan mas susubukin yung iyong pasensya na tumigil pa rin. Pero ako naniniwala pag talagang tinulungan ka ng Panginoon. Kasi natin kaya tulungan sa pagiging sarili natin talaga ng pag-alisin na. Mahina ang ating sarili, mahina ang ating sarili. Pero kung tayo tutulungan ng Panginoon, kaya natin gapiin ang bagay na yan. Amen. Ito sa 23 na Kawikaan, talatang 31. Huwag mong tutunggain ang matapang na anak kahit ito'y katakam-takam. Sapagkat kinambaga na idaig mo pa ang kinuklaw ng ahas na makamandag. Ito talaga nandun din yung pag-iingat ng Biblia na hanggat maaari ay tutunggain na gawin. Tutunggain ang anak. Hallelujah. So,
sa 20, talatang 20, Kapitulo 20, talatang 1 ng Kawikaan. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya tinan niyo po pag yung mga taong sobrang ng lasing, grabe yung kahihiyan na gagawa, di ba? Di ba? Minsan, nagbububad. Kilala niyo si Butot sa Bukano? Grabe yung si Butot noon, naabutan mo yun. Tubod-tubad talaga yun. Dahil sa influensya ng alak. Kaya totoo ang sabi ng Biblia, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Saan nagsimula yun? Sa pakunti-kunti. Di ba? Nagsimula naman tayo. Ako may hati yan. Nagsimula tayo sa pakunti-kunti. Binigyan tayo ng kunti. Hanggang sa natutunan tayo uminom ng marami. Pero salamat sa Panginoon, talagang ginago tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Ito sabi ng Biblia. Talagang mahigpit ang tagubilin ng Biblia patungkol sa alak. Sabi nga niya, sa Pablo, ito'y pinanggagaling at kinaroroonan ng kaguluhan. Kaya sabi niya, sali, mapuspos tayo ng Espiritu. Kasi ang Espiritu Santo ng Diyos ay pagbibigay ng kapayapaan. At hindi mai-stress yung taong makakasalamuhan natin, kundi mabibless pa sa ating buhay. Ngayon, ako may karga ng pakalan mga kapit. Magdadam ako dun sa trabaho na gusto maging malino. Gusto maging malino ni tatay doon na yung trabaho kasi ang akusasyon noon ay parang tama ako sa pagkakaunawa. Pagka Sabado, huwag na kayo magtatrabaho. Kasi pagkalinggo ko, napapulat kayo eh. Parang ganun ang gusto parating ni Pastor Sam noon. Alam niyo mga kapatid, talagang kahit ako bilang pastor, wala akong karapatang magbawal sa mga kapatiran. Hindi ako pwedeng magdikta sa kanilang buhay na, na kayong... Kasi wala sa lahat, hindi ko naman sila kaya suportahan eh. Kung kaya ko sila suportahan sa pang-araw-araw nila o sa kailangan nila ngayong araw na ito, bakit siguro? Pero wala pa rin ako makitang dahilan at paraan para kontrolin ko ang kapatiran. Ngayon, sa usaping ganyang bagay ng kapatid, ay siya ang Diyos na nakalim nun. Ano ba yung layunin niya? Ba siya ang trabaho? At ano ang layunin niya? Bakit niya ito ginagawa? Bakit? Kasi may pangangailangan ng pamilya. Kailangan niya magtrabaho. Ngayon, sa usaping ganito mga kapatid na masasagasaan ang araw ng linggo, ang tungkulin namin bilang pastor, magturo na sa ng Diyos. Pero para diktahan ang isang membro, hindi namin tungkulin. Wala kaming karapatan sa bagay niyo. Kasi una sa lahat, meron siyang pamilya. Pangalawa, ako ay pastor niya, hindi ko siya amo. Ay, hindi niya ako amo. Hindi ko siya hawak, hindi ko siya kontrolado. Ako ay pastor niya na mag-aalaga sa kanya. Kung makalimot siya, papaalalahanan ko siya sa tanong Panginoon. Kung kailangan niya ng kalakasan, bigyan ng kalakasan sa tulong ng Panginoon. Kung kailangan ng panalangin. Pero yung didiktahan mo na, kahit nung narinig ko yung kwento, masyadong mabigat yung sinabi na huwag kayong gagawa sa gawa ng sanlibutan. Hindi ko na naman nakikita yun kasi so paano pala ako nagtatrabaho din ako sa sanlibutan. Parang ganun kasi yung ang ibig ipakahulugan. Parang lahat ng katrabaho ay parang nagtatrabaho sa sanlibutan. Bagay na hindi naman kasi alam ng Diyos ang ating layunin pag tayo nagtatrabaho. Kasi kung di tayo nagtatrabaho, talagang magugutom tayo. Ngayon, siguro hindi lang naging malinaw sa kanya bago niya sana sabihin. Kaya unti-unti ko naiintindihan talaga sinabi tatay mo na bago mo lutuin, linisin mo muna. So medyo parang nakita ko sa inyo pastor noon, diretsahan talaga ako magsalita. Kaya tinanong ko siya rin siya pa sabi ko, May taga-binahay. sabi ko po sa kanya, saan ba pastor makikita sa Bible na hindi tayo kailangan magtrabaho sa makamundong trabaho. So, hindi niya ako nasagot na ano. Parang, kumbaga, Hindi niya rin na-depensa talaga. parang hindi niya kinuha sa Bible na sinabihan niya ako ng ano. Sabi ko, paano kami kakain kung hindi kami maghanap buhay? Kaya doon parang unti-unti na parang diktahan niya kami na tapos kung halimbawang may pahina sa simbahan na hindi kami pahina, may trabaho rin kami dito sa ano. Galing. Isa pa yun, ano siya. Sabi ko, pastor, sinta lang din kami, naghanap buhay din kami para sa pamilya. Paano
ba mabuhay ang isang tao? Di ba maghanap buhay, magtrabaho? Yun ang inano niya. Huwag kayong sumang-ayon sa makamundong gawain. Makamundong gawain. Sa totoo. Wala akong pasya ng Biblia dyan. Kahit ako na nagbabasa ng Biblia, kahit ang mga kapatid alam niya, walang magiging pasiyahan sa kanyang katwiran. Na parang ang gusto niya kasing iparating talaga ay sa pagkakaunawa ko. Pagka nagtatrabaho ka sa ganyan at napapabayaan mo ang gawain ng Diyos, parang makamundo ka na. Walang garbati na sinasabi ang Biblia patungkol sa bagay na yan. Meron doon sa 12 ng Roma. Pero ang sabi ng sa Pablo, huwag kayong makiayon sa takbo. Ang tinutuho niya naman doon, yung gawain ng sanlibutan sa mga paglalasing, pagsasaya, sa mga kapistahan o ano pa mga magulong pagsasaya. Pero sa kasabihan ng trabaho, hindi siya pasok doon eh. Kasi ang pagtatrabaho ay hindi naman makasalimutang gawain. Ito ay gampanin ng isang tao. Natigit kapag may pamilya. Responsibilidad. Tama, responsibilidad ng isang tao. So, hindi ko siya makita na siya ay makasalimutang gawain. Pag sinabi kasi makasalimutang gawain, yan, yung paglalasing, kaguluhan, basta mga bagay sa libutan hindi tama, na talagang alam ng tao hindi tama. Pero ang pagtatrabaho ay yan ay mabuting bagay. Amen. Kasi yan tayo kumikita at yan tayo tatagulin ng ating buhay. Yung mga ibig sabihin niya, sabi niya kasi talaga sa amin na manalig kayo sa Panginoon. Ay, good pastor, huwag manalig sa Panginoon, hindi kayo magtrabaho. Hindi Oo. kayo. Oo, totoo talaga. Halimbawa, ito lang yun. Ito ba? Hindi tayo magtatrabaho. Lord, pakailan mo kami. Kung maghapon tayo maghihintay dito, talagang Hindi ma'am. walang babagsak na bigas dito mga kapatid talagang. Kumbaga, maging practical, di ba? Kahit practical sa practical usapan, talagang walang babagsak na bigas dito sa harapan natin. Amen. Kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin gumawa talaga. Kasi pagpapalain tayo ng Diyos sa pamagitan ng paggawa ng ating kamay. At yung ating pananampalataya sa Panginoon, doon niya tayo pagpapalain. Amen. Bagamat ang sabi niya, unahin ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, ang lahat ng bagay idaragdag sa inyo. Saan yan? Sa Mateo. Pakibasa mo, Mateo 6:33. Sige, utay-utay natin ang talata ilan, ang kapitulo ilan. Lumapas may kasabihan na sa Diyos ang awa, sa Oo. tao ang gawa. Yan. Tama Pero po. ibang naman. Pakibasa niyo po, Mas. Ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Bagamat ang sabi ay unahin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo. Wala namang sinabi na huwag kayong magtatrabaho, huwag kayong gagawa. Kundi ang sabi, unahin ninyo ang kanyang kaharian. Ito yung sabihin kapag kaaraw ng gawain mismo. Unahin dapat ng tao ang magsimba. Amen. Yan ang konteksto ng Mateo 6. Bagamat yung talatang ito ay nagsasabi ng mga pangangailangan natin, ang gustong iparating dito ng ating Panginoong Yesus, na kapag usaping gawain talaga, particular kapag araw ng linggo, unahin niya ang Panginoon at lahat idaragdag sa kanya. Amen. Pero doon sa Lunes hanggang Sabado, hindi yun pwedeng pangimasukan ng talatang ito sapagkat paano tayo magbuhay? Ngayon ang sabi niya ay unahin natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katulad lahat ng bagay, idaragdag sa atin yung pangangailangan natin. So yun na yung time natin para magtrabaho mula Lunes hanggang Sabado. Pero yung araw ng pagsamba, kasi ang sabi ng Panginoon, kung natin pabayaan ang araw ng pagkakatipon, di ba? Sa Gista 25 ng Hebreo, na huwag natin pabayaan ang araw ng pagkakatipon, gaya ng ugali ng iba. May tayo magkaroon sa isa't isa. Gayong ating nalalaman na malapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Dito wala tayong mababasa, huwag ka o bawal ka magtrabaho sapagkat yan ay makasalimuot ang gawain. O, wala rin sinabi dito na kapag ka ikaw ay gumagawa sa trabaho mo o sa sanlibutan at napapabayaan mo ang gawain ng Panginoon ay hindi na ito kalugod-lugod. Wala tayong mababasa ng ganun mga kapatid. Wala tayong makikita ang ganung statement mula sa salita na ating Panginoon mga kapatid. Sa katunayan po ang mga apostol,
sila po yung mga nagtatrabaho din. Ilan ho sa kanila gumagawa, nagtatrabaho. May mga naghahayo, may mga nagtatrabaho. May mga ibang nililikom na ibang mga kapatiran, naglilikom, nagsasama-sama sila ng paglilikom ng panlalaki para makasuporta sa gawain ng Diyos. Ngunit sila ay nagtatrabaho din. May ilan sa mga apostol nagtatrabaho din. Si Pablo kasi ay isang lawyer, abogado. Siya ay nagkaroon ng abugas siya. At ilan sa mga apostol ay nagtrabaho din. So, tuwiran ko sasabihin, hindi ko siya makita. Paumanhin sa inyong pastor, pero hindi ko siya makita. Sa katunayan po ako sasabihin niya ng gano'n, hahanapan ko siya ng talata. Bigyan mo ko ng talata na magsasabi na kapag nagtatrabaho ka ng ganitong araw at napabayaan ko araw ng linggo, may-ibir na ako. Wala rin siya masasabi sa akin. Wala rin ako kayang ibigay kasi wala sinasabi. Paghahatol yun. Matinding paghahatol yun. Pagka gano'n. So, ipratag niyo po niyo sarili. Wala kayo nang ginawang pagkukulang. Wala kayo nang Kaya minsan, kasagot ako sa kanya, kasi pastor, dito tayo sa mundong mga ibabaw ng makasalanan. Minsan sinasabi siya. tama po. Kasi hindi naman natin pwede hayaan na yung mali. Natin yung mali. Kumbaga, totoo yun. Kahit pastor natin siya, pastor mo siya. Kung kahit ako po, binibigyan ko yun ng karapatan. Pag mali ang aking ginuro, saway niyo ako. Kasi mali na yun eh. Kasi pangahawakan yun. Hindi niya pwedeng pangahawakan yung mali. Pangahawakan yung tamang bagay natin. Diba po? Kaya talaga mas nabibigyan kung diin yung sinabi natin doon. Bago mo lutuin yung sinalinisin mo. So, masyadong direkta kasi na parang hindi mo na gumagamit ng talata ng Biblia. Hindi mo na pinag-uugnay-ugnay ang mga talata bago sabihin. So, medyo nakalungkot lang. Ganun na nangyari. Minsan parang naguguluhan ako na parang hindi ko naiintindihan na kasi walang nagpapaintindi. Kaya sabi ko nga sa'yo, marami akong katanungan, marami hinahanap ang puso ko na dapat kong matagpuan. Kalooban ng Panginoon kung sa church niyo ako tatawagin, bakit hindi ko patuloy? Matagpuan ko lang ang aking hinahanap. Tulungan tayo ng Panginoon sa namin. At ang Diyos ang patuloy na magbibigay sa atin. Basta hindi siya ba, palagi na kung magka-intro kami ng Diyos, hindi kahit na ako. Yung inano naman nila, sabi ko, parang balik man yun. Kasi kung hanap buhay ko, ay magpamumusit. Huwag kang gumawa kay Karong Rumal. Ay walang kalit. Hindi paano ko pagkakain pa niya. Ginawa na po nilang Hindi ka maliligtas pag gumawa ka na. ay, wala akong ganong sinabi. Wala akong ganong Hindi ko saan ba nakasulat sa Bible? Ay nakasaan na yan. Ay mali. Yung doon sa huwag kang hihipon, ikakain. Leviticus 11 yan. Sa Leviticus 11 mga kapatid. Tingnan natin kung nandyan pa ang pusit. Sige po. Tingnan natin kung nandyan pa ang pusit. Pakibasa mga kapatid. 11 ng Leviticus. Ito kasi ay malilinis at di malinis na hayop. Mahaba itong talatang ito eh. Pero hanapin natin yung may pusit ba dyan mga kapatid. At ang sabi ay huwag daw natin hipuin at magkain o magkainin ba. Tingnan natin. 4. Ngayon may huwag ninyong kakainin ang mga ito sa mga ngumumuya o doon sa mga may hati ang paa. Alam niyo mga kapatid, ito ay kautusan ni Moises sa lumang tipan pa ito. Lumang tipan pa ito. Sa mga Hudyo lang po ito eh. Yung ganitong katuruan. Hindi na po tayo pasok dito sa sa bagong tipan bilang mga hintil eh. Kasi sila ay ang kaligtasan nila ayon sa kautusan. Ang ating kaligtasan ayon sa biyaya. Huwag lang po tayo maglito sa bagay na yun. Mga Hudyo, ang kaligtasan nila sa kautusan. Kaya pagdating sa lumang tipan, puro utos, kautusan. Huwag kang kakain, huwag kang ganyan-ganyan. Kasi ganun nakasalalay ang kanilang kaligtasan. Kailangan manatili silang banal sa harapan ng Diyos. Kaya lang, ito ay mas nagpasadlak sa tao. Kaya nagkaroon ng bagong tipan. Pag sinabing bagong tipan, bagong kasunduan. Bagong kasulatan ng ating Panginoon sa kanyang bayan. Lalo tigit papasok na yung mga hintil. Mga hintil na kumakain ng karumal-dumal. Ngunit kanyang welcome. Kanyang binigyan ng karapatan makapasok sa kaligtasan. Parang naalala lang ako dyan sa compound natin. Gawin dyan sa pusit-pusit din na yun. Nabiktima rin kami niya ng ibang dyan. Ng ibang, di natin sila sisiraan. Hindi sila inusgahan. Pero nabiktima rin kami ng ganyang argumento na
Pag kumain ka daw, pag humipo ka, hindi ka na maliligtas. Matinding paghatol. Kaya totoo talaga sabi ni Pablo eh, pag ganun, pag dahil sa pagkain hinahatolan mo kami mo, wala na yun sa pag-ibig. Kaya mararamdaman ko na ibang tao pag sinaway nila, hindi naniniwala sa kanila. Kasi pag sila nagsaway, direktahan. Akala mo grabe, sobrang banal nila, pero tayo na husga. Pero hindi mo naman makita yung kapanalo talaga. Sa katunayan, hindi naman lahat ng membro nila hindi kumakain ng pusit eh. Hindi lahat ng membro nila hindi kumakain ng karne baboy. May mga kumakain din dyan. May kilala nga kami layman sa Bukana. Kumakain ng karne baboy. Kumakain ng pusit. Kumakain ng hipon. Eh di ba sa kanila pag bola bawal? Meron nung kumakain. Sabi ko, kung ganyan pala ang batayan, sa isip ko na, kung ganyan ang batayan,